Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa ating pangunahing balita ngayong araw, ilang senador umano na kilalang kaalyado ni President Coting ng Norte Jr. ang biglang umatras sa ilang isinusulong na panukalang batas matapos masangkot sa kontrobersyang kinagulat ng publiko. Ayon sa mga impormasyong nakuha ng aming news team, lumabas na may mga isyong matagal nang itinatago ang mga naturang senador. Ang expose na kumakalat ngayon sa social media at ilang online news platform ay nagpapakita ng mga dokumento at larawan na umano'y nagpapatunay ng maling paggamit ng pondo at iba pang mga isyu ng katiwalian. Bagamat hindi pa pinapangalanan ng opisyal ang mga mambabatas na ito, umani na ito ng matinding reaksyon mula sa publiko at ilang grupo ng civil society. Dahil sa biglaang pag-atras ng mga senador sa ilang mga advokasya at panukala na sinasabing dikta mula sa Malacanang, nagtatanong ngayon ng taong bayan, ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang desisyon? May kinalaman ba ito sa pinangambahang mas malaking investigasyon na posible isagawa ng Senado mismo o ng Ombudsman? Sa ngayon ay wala pang pahayag si President Marcos ukol sa isyu, ngunit inaasahan na sa mga susunod na araw ay maglalabas ng opisyal na posisyon ng Malacanang. Patuloy naming tututukan ng isyong ito at mag-uulat ng mga bagong detalye sa oras na ito ay aming makumpirma. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. At nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Tignan mo ito si Tolentino. Ikaw ang pambansang balinding. Tolentino, nagkamali ka, no? Ito si Tolentino, nagkamali. Dahil pumunta siya dyan, dahil kailangan niya ng makinarya, knowing na siya ay mananalo dahil mahina ang PDP, dahil walang pera. Dyan siya sa may pera, dyan siya sa may makinarya. Hindi nila alam, kahit walang pera ang PDP, meron silang makinarya sa katauhan ng KOJC, sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Nadali siya ngayon. Ang nangyayari ngayon, lumalakas ang Duterte. Sila ang pahina. Wrong decision, Tolentino. Okay, nako. Medyo pagpasensyahan nyo lang kasi humihina po ang internet dito sa location ko, no? So, baka nagpuputol-putol po dyan sa inyo. But anyway, tuloy po tayo. Alyansa gusto ng Beijing na maka-China ang manalong mga kandidato para makontrol ang West Philippine Sea. They wanted control. I mean, a foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area, under the water, 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. Ay nako, bago tayo pumunta dito kay Erwin Tulfo, no? Tingnan nyo po, ito ay lantarang pagsuko ng mga senador na kakampi ni BBM. Bakit kanyo? Isipin ninyo, pumunta na sila dun sa propaganda. Alam naman natin, wala naman talaga tayong problema sa China. Kathang isip lang nila sinasabi nga ng marami, kayo nga mga politiko ang maraming negosyo sa China. Kung galit kayo sa China, bakit hindi nyo putulin yung inyong mga negosyo, ang inyong mga investment dyan sa China? Diba? Hindi po problema ang China. Ilang taon na po ang Pilipinas, wala naman tayong problema sa China. Nagkaroon lang tayo ng problema sa China itong panahon ni Marcos. Itong panahon ni BBM. Kaya yung problema natin sa China, kathang isip lang. Sino ba ang sumakop sa Pilipinas? Amerika ba o China? Sino ba ang may base militar sa Pilipinas? China o Amerika? Sino ba ang may EDCA sa Pilipinas? China, Amerika? Sino ba ang pakialamero? Sino bang nang-aapi sa Pilipinas? China o Amerika? Sino bang maraming binuntis na mga Pilipino? May mga Pilipina. Amerika o China? Di ba? Sino bang maraming ginaasa dyan sa militar, base militar nila? Pilipina o Chino? Diba?
nagiging realistic lang po tayo. Kathang isip lang yan ni BBM or dahil kinakalaban niya ang China at alam natin ang punot dulo nito, hindi po pro-China ang Duterte, hindi po kami pro-China, gumagawa lang ng kwento etong timbangag dahil pag binanggit mo ang China, ididikit sa Duterte. Ngayon, punta tayo ngayon sa issue. Ito na yung last hura nila. Nararamdaman nila malakas ang Duterte. Kasi hindi naman kailangan banggitin ito ng mga senador nakakampi ni BBM. They are intelligent enough to know na wala naman talaga tayong problema sa China. Lalong-lalo na yan si Tolentino. Galing yan sa kampo ni Duterte. Alam niya, kathangisip lang yung China nila. Bakit ngayon sila nagsasalita ng China? Ito ay lantarang ebidensya na panalo na ang Duterte. Ano, sumusuko na kayo? Sumusuko na kayo, kaya pumupunta na kayo sa propaganda. Kaya sinasakyan na ninyo ang propaganda ni Marcos dahil ididikit ang China kay Duterte at dapat wag niyong iboto ang Duterte. Diba? Ayan ay pagsuko ninyo sa laban. Desperado na kayo. Sa madaling salita, sa salitang Pilipino, kapit patalim na kayo. You have no choice. It's either masasaksak kayo o kakapitan ninyo na ang patalim para kayo ay hindi masaksak o kakapitan nyo na ang patalim para kayo ay makakain. This time naman, kakapitan nyo na ang patalim na kahit alam ninyong mali para lang hindi kayo matalo sa eleksyon. Kasi alam nyo, guys, may intel tong mga ito eh. Kahit anong sabihin ng survey ng kampo nila, meron silang sariling, bawat kandidato po, meron pong sariling survey yan. Nagpapatakbo po ng survey yan, kanya-kanyang kandidato. Especially itong kandidato ni Marcos kasi may pera yan, may makinarya yan. Meron silang power. Kaya nagpapatakbo ng sariling survey yan. Hindi nila nilalabas sa publiko. Para lang malaman nila kung asaan ang katunayan na kalalagayan ng kanilang kandidatura. At pansinin ninyo, ang PDP patuloy na tumatakbo at nangangampanya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Patuloy na nangangampanya sa iba't ibang panig ng Amerika. Hindi sila kumakapit sa patalim. Wala silang effort na desperado. Itong mga kandidato ni BBM, ang may mga efforts na mistulang desperado. Meron silang efforts na kapit patalim. At hindi sila nag-iikot sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bakit? Kasi they don't have the support, they cannot fill the seats, hindi po tatauhin at ang activities or ang ano ng tao ay malamya. Ang sukli ng mga taong nagpupunta roon, malamya. Kung walang ayuda, wala. Balita natin, nagsisiatrasa na ang mga nagpopondo. That thing itself, sa mga nababalitaan natin, na nag-aatrasa na ang mga negosyanteng nagko-contribute is really, kasi alam nyo yung mga negosyanteng yan, nag-aano rin yan. Meron ding sariling survey yan. It's a sign na mahina na talaga itong kaalyado ni Marcos. Kaya patuloy po tayo. Itong natitirang linggo, itong natitirang araw, itodo na natin. Because all the signs, lahat ng pangyayari, lahat ng sinasabi man ng kampo ng Duterte o sinasabi man ng alyansa ni BBM, all point out, all points to the victory of PDP. Hindi lang po sa sinasabi ng Duterte niyan.
Kahit sa sarili nilang bibig, nakikita nyo na ang desperation nila. Nakikita ninyo na malakas ang Duterte. Tuloy po tayo. Nasa kamay po ng tao, ng Pilipino, ng mga botante natin, sa inyo po. If you want a Chinese-controlled Senate, Tingnan mo, if you want a Chinese-controlled Senate. Di ba? Now, sinong desperado? Naririnig nyo ba ang kampanya ng alyansa? Wala silang, ng Team Duterte, wala silang tinutulak kung hindi pa uwiin si PRRD. Etong mga ito, kinagat na nila yung propaganda, yung paninira ng Marcos, that they know, I honestly believe na alam nila ay katang-isip lang. Tolentino, magpakatotoo ka. House of Representatives controlled by China, then alam niyo na ho ito, what's gonna happen. Magiging sunod-sunuran po tayo. Dinipensahan naman ng mga kandidato ng alyansa ang patutsyada ni VP Sara Duterte sa planong pagbibenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Ganun talaga eh. Whatever time. Bago tayo pumunta dyan sa bigas na yan, itong inaano ni Tolentino na meron daw mga nababayaran, no? Tolentino. Meron daw nababayaran mga trolls. Tolentino. Excuse me po. Baka bumalik sa iyo yung pinagsasasabi mo. Tatandaan mo, nasa kampo ka ng Duterte. Nasa kampo ka ng Duterte. Alam nila galaw mo. Excuse me, Tolentino. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yun, sasabihin niya rin, konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. Ayan, ang punto dito ni Tito Soto, yung timing daw, kasi kine-question, bakit ngayon lang lumabas ang 20 pesos na bigas? Diba? Ang sagot, you cannot please everybody dahil ganun talaga eh. Diba? Hindi po ganun talaga. Kasi ang tagal na pong hinihingi yung 20 pesos na bigas. Yan ay mistulang vote buying para sa amin. Bakit? Ngayon lang lumabas. Ang tagal nang hinihingi yan. At bakit lumabas lang yan sa Visayas? Bakit wala sa Mindanao? Alam nyo kung bakit? Kasi alam nila, hindi na nila makukuha ang Mindanao. Masasayang ang pera nila. At kung saan man ang kakarampot na natitirang pera nila, ang pera ng gobyerno para suportahan ang 20 pesos na bigas, sa Visayas yun. Kasi yung Luzon, hati na po dyan. No? Settled na po ang Luzon. Ang swing votes, Mindanao, ay Visayas. Mindanao, Duterte na yan. Luzon, fix na po sila dyan. Sa Visayas po, andyan po magtatalo. Dyan na lang po ang pinag-uusapan natin. Kaya dyan lang sila naglabas ng 20 pesos na bigas. Diba? Kung yan ay talagang pagtulong, hindi lang po taga Visayas ang tutulungan ninyo. Pati taga Mindanao dapat may 20 pesos na bigas. Pati Luzon dapat may 20 pesos na bigas. Ano yung mga taga Visayas lang ang tutulungan ninyo? Sila lang ang Pilipino? O dahil sila lang ang gusto ninyong boto? Alam mo, siyempre, I understand Tito Soto. No? I have nothing against him. Siyempre, yan ang sasabihin niya. Pero ako naniniwala, alam niya sa sarili niya that the timing is bad. Mali talaga. It's too late, too little. Ang tagal ng hinihingi, ngayon lang nilabas, tapos kakaunti pa, Visayas pa, tapos pagkain pa ng aso. Di ba? Yung bigas daw, pagkain ng aso. Able to please everyone. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung murang bigas. Kasi Ito, okay. Ang punto nitong si Binay, no? Ikaw, nangingitim. Huwag ka nagsisinungaling, baka mangingitim ka. Gaya ng tatay mo, no? Ito ang punto niya, no?
ibig nyo bang sabihin, wag muna kayong kakain ng bigas kasi election. So, wag muna namin ipamigay after the election. Ay, ipabigay. Wag na muna tayo magbenta ng 20 pesos na bigas dahil election eh. No? So, after the election na lang. Di ba? Ibig sabihin, wag muna kayong kumain. Hindi po. Bakit? Binay. Ang tagal na po. Ito kung nag-iisip ka mabuti, itong 20 pesos na bigas is not a matter of life and death. Because if that is a matter of life and death, patay na ang mga taga-Visayas. Bakit ngayon nyo lang ibibigay? Dapat matagal na may 20 pesos dyan sa Visayas. So hindi po to emergency, Binay. Sana naman bilang senador nag-iisip kayo. Hindi yung pwede sasabihin mo na, gusto nyo after na kayo kumain. Hindi po. Dahil, at tagal-tagal na nila eh. Ilang taon na silang hindi nakakakain dyan ng sakto, ng tama. Buhay naman sila, di ba? So, hindi po ito yung emergency. Dahil kung emergency, late na kayo. 3 taon na buhay naman sila ng kakapiranggot ang bigas na kinakain nila dahil sa sobrang mahal at hindi na ibigay yung pangako ng boss mo. Yung pambubudol ng boss mo na magbibigay ng 20 pesos na bigas. Alam nyo lahat yung ginagawa nila? Yung binibintang nila sa China at yung naglabas sila ng 20 pesos na bigas. That is a desperation move. That is a desperation act by the government. And that is an admittance na malakas ang Duterte at sila ang mananalo. Kaya desperado na sila kung ano-anong naiisip nila. Ano bang punto ngayon, di ba? Sabi nila hindi sila maninira. Tito Soto, Tolentino, makinig kayo. Sabi nyo, hindi kayo pupunta sa negative campaigning. And here you are, your team, nagsasalita about China na alam naman nating walang katotohanan. Don't tell me na hindi nyo alam. Don't tell us na hindi nyo alam na wala naman tayong problema sa China bago tumating si BBM. Tolentino, you all know that. Wala tayong problema sa China. Sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Lapi, wala tayong problema sa lahat ng presidente except sa amo mo ngayong si BBM. Huwag mo sabihin hindi mo alam yan, Tolentino. Sabihin na namumulitika ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. 10 senatorial candidates ng alyansa ang nasa Pangasinan na todo kampanya kina Francis Tolentino at Benher Abalos na hindi pa pumapasok sa mga... Abalos, huwag ka nang umasa. Hindi ka mananalo. Kahit mamigay ka na ng bigay sa buong Pilipinas ng libre, you will not win. Taga mo sa bato yan. Hindi ka mananalo. survey. Wala naman sa campaign rally si Camille Villar dahil masama raw ang pakiramdam nito. May grand rally naman sa Iloilo ang mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nag-motorcade muna si Jimmy Bondoc. Nangampanya naman sa Bataan si Willie Revillame. Bukod sa motorcade, nakipagpulong din siya sa Schools Division of... Maawa naman kayo, no? Huwag na si Willie. Pambihira naman Pilipino. Matuto na tayo sa pagboto. Pambihira. Oh. Well, we should take the responsibilities din mga Filipinos, no? Yes, we admit ang laki ng pagkukulang ng gobyerno. Lalong-lalo na ang gobyerno ni Marcos. Talagang malaki ang pagkukulang. Pero aminin din natin, meron din tayong pagkukulang mga Pilipino. Dahil hindi tayo marunong bumoto eh. Diba? Ito wala nang sisihan. Ang liwa-liwanag ng sinabi ni Tatay Digong. Bangag yan bago pa lang na eleksyon. Ibinoto nyo pa rin. Hindi ko po kayo sinisisi, nagpapaalala lang. No? Ano sabi nyo kasi inendorso ni BP Sara. Ito na naman, may ini-endorso na naman si BP Sara. Sana po ang pakinggan natin si Tatay Digong. Ha? Huwag na po tayong papabutol dahil nakita nyo naman, mas tama yung endorsement ni PRRD at kesa kay BP Sara. Okay? This is not to disrespect BP Sara. We will support BP Sara. We love BP Sara. Pero
ang pakinggan natin ay yung endorsement ni Tatay Digong. And let's talk about the endorsement of Tatay Digong. Duterte nang sabi niya at yung dalawa po ay si Kirubin at si Honasan. Hindi ko alam po kung ito ay tunay na endorsement ni Tatay Digong or ito ay panawagan. Panawagan alin, Coach Oli? Ito ay panawagan sa AFP. Kasi alam naman natin, dapat may responsibilidad ng AFP. Alam natin si Kirubin at si Honasan kung anong parte sila ng gobyernong ito. So, maybe it's a real endorsement by Tatay Digong. Or maybe it's a call sa AFP. AFP. Tayo ay nanganganib sa mapang-abusong gobyerno. Kailan tayo magtutulungan? Naalala ko po, nung huli kaming nagkita ni Tatay Digong doon sa Davao. Actually, nagkita rin kami sa Hong Kong, no? Nung bago siya umuwi ng Pilipinas at hinuli. Pero yung huling pagkikita namin sa lugar ng Davao, tinanong ko kung sino ang kanyang mga endorso. At ang sinagot ni PRRD, naghahanap siya from the AFP. Kasi malaking party raw talaga ang responsibilidad ng AFP. So that time, tinanong niya sa amin Banateros kasi kausap po namin si Tatay Digong. At hindi ko mamimintis marinig yon kasi si Tatay Digong, nasa tapat niya si Banat Bay tapos katabi na ako. At sinabi niya, sino sa tingin ninyo ang matinong na dapat nating i-endorsong AFP? Naghahanap na siya at that early. Kaya medyo hindi ako nabigla sa pag-i-endorso nila dyan dito kay Kirubin at Honasan. Yes, maybe it's an endorsement or yes, maybe it's a call. I don't know. Pero alam ko, matagal niya nang sinasabi yan sa amin. AFP. Sabi nga niya, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Gawin ninyo ang responsibilidad ninyo na pagtulong sa bansang Pilipinas. Office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw mangulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Bumisita naman si Bam Aquino kay Cebu Governor Gwen. Wag na po yan si wag na po yan si Willie. Ako ayoko diyan. Pero kung gusto niyo magpauto na naman diyan, kayong bahala, no. Next po tayo, next. Ito po pakinggan natin at inendorso ni BP Sara ng matindi. Ito si Pastor Kibuloy. Pakinggan po natin. Happy birthday kay Pastor Kibuloy. Suportado namin ang pagtakbo mo bilang senador ng ating bayan. Magkaisa tayo para sa tunay na pagbabago at magtutuloy ng... Yan, putulin muna natin dyan. Happy birthday, Pastor Apollo C. Kibuloy. Happy birthday at ako'y nagpapasalamat dahil marami kang natutulong ang mga Pilipino. Si Pastor po ay matagal na pong tumutulong yan sa Pilipinas. And alam natin na ang paratang kay Pastor Kibuloy ay hindi totoo. Dahil kung totoo po na rapist si Pastor Kibuloy, hindi po siya i-endorso ni BP Sara. Hindi po siya i-endorso ni PRRD. Alam naman natin kung gaano katindi ang mga Duterte sa mga abusado sa kapangyarihan. Katunayan, yung kanilang drug war ay iyan po ay kaduktong dahil marami pong nagagahasa ng mga adik. So ayaw niya ng gahasa, ayaw niya ng rape. At kaya po ini-endorso po ni PRRD at ni BP Sara si Pastor Kibuloy, naniniwala sila at ang sambayanang Pilipino na ito po ay hindi totoo. Nakakulong po si Pastor Kibuloy kahit siya ay inosente. At anong patunay niyan? Si PRRD ay nakakulong din.
Alam naman natin na inosente. Alam naman natin ang dahilan ng pagkakulong kay PRRD ay dahil political persecution. Iyan ay kaparehas ng dahilan ng pagkakulong ni Pastor Kibuloy. Alam natin na ito ay political persecution din. Dahil wala nang lalapit pa sa mga Duterte. Hindi lang si PRRD. Siguro kung meron talagang pinakamalapit kay PRRD na kandidato ngayon. Hindi ko matatawag na politiko si Pastor Kibuloy dahil this is his first time na tumakbo. Ang pinakamalapit kay PRRD ay si Pastor Kibuloy. Nakasuporta yan kahit pa before na mayor pa lang si PRRD. At hindi lang kay PRRD pinakamalapit dito kay BP Sara, kay Mayor Baste, kay Kitty. Wala pong ibang kandidato siguro ng Duterte na lalapit pa kay Pastor Kibuloy. At ngayon, ini-endorso muli ni BP Sara. Matindi po yan kasi at the start, in-endorso niya lahat. No? Tapos, nung nagpunta ng Hong Kong, sabi niya hindi na siya mag-i-endorso. Pero alam naman natin na si BP Sara ay talagang i-endorso si Pastor Kibuloy. Ngayon, kaya matindi itong sinasabi niya dahil in-endorso niya ulit si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, nagsakripisyo rin to si BP Sara para lang suportahan si Pastor Kibuloy. Naalala niyo yung siege na meron 5,000 tao na sinugod ng mga pulis ang simbahan ng KOJC dyan sa Davao. Sa gitna ng napakadaming pulis doon at iilan lang ang bodyguard ni BP Sara, sinugod niya yon, pinasok niya ang KOJC na ayaw ni Torre. Nilagay niya sa alanganin ang kanyang sarili para lang masuportahan at nag-speech po doon si BP Sara sa gitna ng kababuyang ginawa ni Torre at ni BBM dyan sa simbahan ng KOJC. Sinugod po yan. Andoon po si BP Sara. So, alam natin na talagang ang Duterte, hindi lang si Tatay Digong, kundi pati si BP Sara. Even Hanilet. Even Ma'am Hanilet. Hindi nga siya nagpapa-interview doon halos kung hindi sa SMNI lang. That's how the Duterte, including Miss Hanilet, respect Pastor Kibuloy and support Pastor Kibuloy and SMNI. Maraming salamat po, BP Sara. Nasimulan ni Pangulong Duterte. We wish you love, good health, and happiness. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, Pastor Kibuloy. At ise-celebrate. Baka dito na po natin i-celebrate. Bukas ay sa Makalawa ay baka ma'am i-celebrate na natin ang pagkapanalo mo or ang iyong pagiging senador, di ba? So paghahandaan namin yan dito sa Amerika. Again, maraming salamat. Ako po ay nung birthday niya ay nandoon po kami sa Davao at nakita ko kung paano niya gustong i-celebrate ito. Kaunting trivia lang po. Nagpakain siya ron ng maraming bata. At taon-taon po, pag noon ay nagpapa-birthday, ginagawa niyang parang Disneyland ang KOJC compound. Para makapag-enjoy ang mga bata at makapag-enjoy ang mga magulang, lalong-lalo na yung mga nandiyan dyan sa Davao. Hindi po open to the public ang KOJC compound, pero pag birthday niya, nagpapakain siya dyan. Kaya po kahit last year, na wala na siya sa KOJC compound, nagpakain pa rin siya ng mga bata. Yun nga lang, ay hindi na po sila nakapag-asikaso parang ala Disneyland. Kasi may mga rides dyan, inopen to the public, especially sa mga bata, ay ang Disneyland. Pero kitang-kita natin ang puso ni Pastor Kibuloy. Nakita po namin yun. I was there. Sa katunayan, ito po ay hindi ito pagiging plastic or hindi ito iyak na parang si Kiko Pangilinan. Ako po ay naluhan nung ako'y na-interview. Kasi nakita ko ang puso ni Pastor Kibuloy sa mga bata. Siya na walang anak, pero tumutulong siya sa mga bata. Nagpapakain siya doon.
At patuloy niyang pangako yun na kahit nasa loob siya, itutuloy niya. Meron nga silang lugar para sa bata. May mga inaampon sila dyan, tinutulungan. Tinutulungan ng gobyerno na maisalba itong mga bata. Remember, itong mga bata na ito ay hindi botante. No? Hindi niya kailangan tulungan yan. At matagal na niyan tinutulungan yung mga bata na yan even before na hindi siya kandidato. Ganyan po katindi ang puso nito si Pastor Kibuloy. Dati kritiko po kami ni Pastor Kibuloy. And until now, hindi po ako member ng KOJC. But nakikita ko ang tunay na pagmamahal ni Pastor Kibuloy sa mga Pilipino, lalo na sa mga bata. Nakakulong siya dahil kinalaban niya ang mga komunista. Hindi lang po ito ay political persecution. May kamay po ang komunista rito. At walang lantaran na kumalaban sa mga komunista, dyan sa mga NPA na yan, bukod kay PRRD, ay si Pastor Kibuloy. Walang lantarang kumalaban dyan kung hindi ang SMNI. Walang kumalaban dyan. Takot sila. Ang mga TV network, TV channels, kumalaban dyan. Kung hindi ang SMNI lang. Kaya ganyan po sinakripisyo niya, sarili niya, matulungan niya ang mga bata. At the same time, matulungan niya ang mga Pilipino. Ginagawa na niya yan. Even years before siya tumakbo. Sa katunayan, hindi nga siya kumuha ng posisyon nung panahon ni PRRD. Ako'y naniniwala na kahit anong hingin niyang posisyon, una, dahil he deserves it, dahil talaga namang magaling na si Pastor Kibuloy. If you see him, if you talk to him, he's a real leader. I know that for a fact kasi kahit nakakulong siya, sino ang pinaka-aktibo sa rally? Si Pastor Kibuloy at ang PDP. Pero ito ay dahil kay Pastor Kibuloy. Isipin mo nakakulong siya pero dire-diretso ang activities. No? Kaya nga nandito ako sa Amerika ngayon dahil kinakampanya natin si Pastor Kibuloy at ang PDP. It shows na may kakayanan siya, may capabilities siya maging leader. And yet hindi siya humingi ng secretarial position kay PRRD. Diba? Yan ay talagang tulong niya. Hindi siya po tunay na politiko. I will not even call him a politician. Siya po ay leader. No? And I see kung paano gumalaw ang KOJC. It's not because dahil sila ay isang malaking grupo, hindi. Kung hindi, ito'y dahil sa leadership ni Pastor Kibuloy. Patuloy na gumagalaw. Sa katunayan, pinaka-aktibo po nga ngayon, kampanya, ang KOJC. Ganyan po ang klaseng leadership ni Pastor Kibuloy. Can you just imagine kung hindi siya nakakulong? Kung ngayon nakakulong siya, siya pa ang pinaka-epektibo pagdating sa kampanya, sa pagtulong sa mga kabataan. Ako nga may nabalitaan. Kasi kada birthday niya nagpapakain siya ng mga bata, di ba? Medyo pinagbawalan dahil di umano, siyempre baka sabihin vote buying, no? So siguro sa susunod na after the election,